Sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng static information sa SSS Online. Sa una po natin gagawin ay punta po tayo sa Google. Search po natin www.sss.gov.ph. Ito po. Then, may lalabas na ganito. Sunod, pindutin ang member login. So, ayan na siya guys. So, para makakuha ng static information sa SSS Online, kailangan po meron kayong account sa SSS. Kung wala pa po kayong account, meron po akong video kung paano gumawa ng SSS account online. So, para naman po sa meron ng account sa SSS, proceed na po tayo. So, ngayon, ilalagay na po natin ang user ID natin. Okay? Then, sunod yung password. Then, sunod, pindutin ang sign in. Then, may lalabas na ganito, member survey consent. So, pindutin nyo lang yung X dito sa gilid guys. Ito po. Then, sunod, may lalabas na notifications. Pindutin nyo lang ulit yung X dito sa gilid guys. So, ito na po yung account natin sa SSS guys. Then, sunod, pindutin ang member info. Then, may lalabas na member details. So, ito po yung i-screenshot nyo guys. Ipaprint nyo na lang. Then, sunod, pindutin ulit ang member info. Then, pindutin ang employment history. Ito po. Ayan. So, ayan po yung pangalawa na i-screenshot nyo. Then, ipaprint nyo na lang. So, dito nyo makikita guys yung employer ID, SSS number, employer, membership type, effectivity date, reporting date. So, kayo na lang bahala dyan guys. Then, sunod, pindutin ang inquiry. Okay. Then, may lalabas na contributions. So, dito nyo makikita guys yung monthly contributions nyo. So, ito yung i-screenshot nyo, then ipapaprint nyo na lang. Then, sunod, pindutin ulit ang inquiry. Then, sunod, pindutin ang loan info. Then, may lalabas na loans info. So, ito yung salary loan. So, screenshot nyo na lang yan siya guys. Then, ipaprint nyo. Then, yung calamity loan. Ito po. So, screenshot nyo na lang din yan siya guys. Then, ipaprint nyo. Then, sunod yung educational loan. Ito po. Screenshot nyo na lang din yan siya guys. Then, ipaprint nyo. Then, yung loan restructuring program, ito po. So, screenshot nyo lang yan siya guys. Then, ipaprint nyo. Then, sunod yung housing loan. So, ayan siya guys. So, screenshot nyo na lang din yan siya and ipaprint nyo. So, ito po yung mga kailangan ng employer para malaman kung mayroon po kayong existing loan. Then, sunod, pindutin ulit ang inquiry. Then, sunod, pindutin ang benefits. Then, sunod, pindutin ang sickness/maternity. Ito po.
So, ayan na siya guys. May lalabas na sickness/maternity claim info. So, dito may makikita kayong maternity benefit. So, screenshot nyo na lang siya guys. Then, ipaprint nyo. Then, sunod yung maternity notification. Ito po. So, screenshot nyo na lang din yan siya guys. Then, ipaprint nyo. Then, sunod yung sickness benefit. Ito po. So, screenshot nyo na lang din yan siya guys. Then, ipaprint nyo. Then, sunod yung BPR maternity. Ito po. So, screenshot nyo na lang yan siya guys. Then, ipaprint nyo din. Then, sunod yung BPR sickness. Ito po. So, screenshot nyo na lang yan siya guys. Then, ipaprint nyo na lang din. So, para malaman ng bago nyong employer guys, kung mayroon na kayong na-claim sa maternity. Okay? So, yung mga nabanggit ko guys, yun yung mga i-screenshot nyo, then ipaprint nyo na lang. Pero depende pa rin po yun guys kung ano yung mga static information na hihingiin ng bago nyong employer or ng bago nyong papasukan na trabaho. Okay? So yung akin guys, example lang po yun. So pipili na lang po kayo guys doon kung ano yung mga hihingiin ng bago nyong employer. Okay? So, ganun lang po kadali guys kung paano kumuha ng static information sa SSS online. So, kung may katanungan po kayo guys, comment lang po kayo sa comment section. Okay?